Ayan, pinagmamalaki po ng China ng BBM admin ngayon. Dito nyo po makikita kung gaano po ka-unfair yung media at saka yung mga dilawan, kakamping, makabayan black. Ito po, balita sa Philippine Star ngayong araw lang. President Ferdinand Marcos Jr. said talks with China on possible joint oil and gas exploration on the disputed South China Sea are moving forward. Yan. Marcos said the discussion gained more attention after the Philippines declared a national energy emergency. Ito po ngayon, baka kako tinignan ko yung petsa, baka mali ako ng petsa. Kasi national energy emergency. And where we are now, sabi po ni Marcos, I think we have moved forward. I can see the distinct possibility that there will be such joint exploration. I think the sense that I get is that all parties involved want it to succeed. And that is always a very good sign. Alam niyo po, napaka-unfair po. Napaka-unfair po ng media, ng mga kakamping, dilawan, at makabayan black. Nung si Tatay Digong po, nagpermahan pa ng MOU, Memorandum of Understanding, na magkakaroon ng joint exploration yung China at Pilipinas. Ang daming tumututol. Nangungunang tumututol yung media. Eto po tinanong ko na rin dito sa AI natin. Sino yung mga tumututol nung panahon na si Tatay Digong ay nakikipagdialogo from 2016 hanggang sa 2022. Nakikipagdialogue po si Tatay Digong sa China para sa joint exploration. Imagine niyo kung hindi niyo tinutulan yan. Nakahukay na tayo ng langis bago pa magkaroon ng gera dito sa Iran. Kung may sarili na tayong langis, baka hindi tayo apektado ng, di ba? Okay, sino-sino po yung mga pangunahing tumutol dyan? Ito po, Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Siya ang pinakamaingay na legal na boses laban sa joint exploration. Yan. Nagbabala si Carpio na labag sa konstitusyon na makipag-co-own o mag-share na resources. Kaya po ang kinakatwirin nila, konstitusyon 60-40, di ba? O, Attorney J. Batongbakal, ito po yung director ng UP Institute of Maritime Affairs. Binatikos niya yung kawalan ng malinaw na detalye sa Memorandum of Understanding. Nagbabala na posibleng patibong ito ng China para kilalanin ang kanilang giit sa teritoryo. Kita nyo? Sino pa? Mga senador. Nangunguna siyempre si Miss 0.1. Hindi, 0.01 pala. Hayagang kinundina ang pagpirma Senator Risa Ontiveros. Hayagang kinundina ang pagpirma sa MOU noong 2018. Ayon sa kanya, nabigo si Duterte na ipaglaban ng konstitusyon at ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Former Senator Antonio Trillanes, dahil sa siya daw ang nag-leak ng di umano'y framework agreement mula sa China. Senator Laila de Lima, mula sa kulungan, tumututol pa rin. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang pangunahin niyang tutol ay tumingin siya sa salamin at na-realize niya ang sama pala ng itsura ko, kaya tumututol siya sa lahat. Ito po ang mga miyembro naman ng House of Representatives. Gary Alejano, yan, congressman, tropa ni Trillanes sa Magdalo. Ito pa po, Makabayan Black, Bayan Muna, Gabriela at ACT Teachers. At siyempre, hindi po mawawala yung dating Vice President Leni Robredo. Binatikos niya bilang irresponsable o kawalan ng pananagutan ang joint exploration ni Duterte sa China. Tindi, no? Ang daming tumututol.
Sa buwisit ni Tatay Digong, siya na nagkansela. Mga buwisit kayo. Kung ayaw nyo, wag. Kinansela po ni Tatay Digong yung nasimulan na pong usapan sa joint exploration dahil po rito sa mga lintik na to. O ngayon, tinututulan ba nila si Marcos? Kabati po nila si Marcos. Si Lenny at si Marcos ngayon, goods na. Ano yung sinasabi mo, Lenny, na irresponsable makipag joint exploration sa China dahil sa arbitral ruling? Bakit tahimik ka ngayon? Ganyan po, kapeke ang mga tao na yan. So, ano po pagkakaiba ng joint exploration ni Marcos at joint exploration ni Duterte? Oh. Kay BBM, may 500 million si Leni Robredo. At tinambakan po siya ng proyekto sa Naga City. Kay Duterte, wala siyang 500 million. Oh. Anong sinabi? Bakit sila Laila de Lima? Anong sinabi kay Laila de Lima? Mayroong maleta. Oh. Hindi kami nagsabi niyan. Yung 14 Marines. Bumaliktad na kasi yung 4 eh. Kaya 14 Marines na lang. O ito si Risa Ontiveros. Dati wala sang insertion. Ngayon may insertion. Kaya hindi pala talaga joint exploration ang tinututulan ninyo. Eto China pa rin eh. Hindi namin kayo naririnig na tumututol eh. So, ibig sabihin, ang lagay yun pala yun. Kiko Francis Pangilinan, iba naman kasi pagtutol nito. Pagkita niya sa salamin, tutol na siya sa mundo. Si Kiko, tumututol noon, dahil sa salamin, gumwapo ka na ba? Kaya hindi ka na tumututol ngayon, gwapo ka na. Utang gwapo. Okay, sa madaling salita, depende pala, hindi pala yung joint exploration sa China. Pag wala silang pakinabang sa presidente, tutol sila sa lahat kahit maganda. Ako hindi po ako tutol dyan sa joint exploration. Gusto ko nga yan eh. Kaysa makipag-away tayo sa China, pahukayin na lang natin yung China ng mga langis dyan. Tapos hati tayo. O di nakinabang pa tayo, hindi naman natin kayang maghukay ng langis. Di ba? Hindi natin kaya yan. Sila may technology ng paghukay ng langis. Kaya po nila yan. Oh. Yung malampaya, hindi rin naman natin kinaya yun. Pinahukay din natin yun sa ibang bansa eh. Kung hindi ako nagkakamali, UK yung kapartner natin doon, Shell. British Shell, o kung ano man yung tawag ng Shell. UK ang kapartner natin sa malampaya. Kaysa makipag-partner tayo sa ibang bansa, China na. Para hindi tumutol yung China, di ba? Practical po yan eh. Ako po, okay ako riyan sa joint, hindi naman ako pabago-bago. Yung paniniwala ko noon, paniniwala ko pa rin ngayon. Dapat lang talagang hukayin natin yan. Ngayon, kung ang tanging, di ba napaka-practical noon, kung ang tanging tumututol sa paghukay natin ng langis sa sarili nating territorial sea ay China, di China na lang yung kapartner natin. Hindi ba practical yun? Hindi na sila tututol. Putya, sila na nga pa hukayin natin eh. Hati na lang tayo. Boss, baka gulangan tayo. Ngayon, hindi tayo ginugulangan. Wala tayong langis. Alam nga naman walang ibigay sa atin. Siyempre, bibigyan tayo. Maging practical lang tayo. Putya, tutol tayo, kayo ng tutol nung panahon ni Tatay Digong. Dapat nakahukay na tayo ng langis dyan. Pag sinimulan kasi yan, marami ng langis na nang mahukay pag panahon na ni Sara Duterte. Sa 2020.